Sa ibang bansa man lalong-lalo na dito sa atin, napakaraming taong nangangarap na manalo ng loto. Umaasang mababago nito ang mahirap na buhay. Natupad naman ang pangarap na to para sa isang taxi driver sa Antipolo nang manalo siya ng 19 million pesos sa loto. Pero ang biglaang kapalaran na to ay hindi lang nagdala sa kanya at sa kanyang pamilya ng yaman. Humantong din to sa malagim niyang katapusan. Kumusta ngayon ay titingnan natin ang isa na namang karumal-dumal na kaso ng pagtapos ng tao. Sino nga kaya ang nagplano ng pagnanakaw at pagligpit sa taong ito na nanalo ng loto? Ang mga tulisan nga kaya o ang kanyang mismong pamilya? Silipin po natin ang kalunos-lunos na kaso ni Arturo Upena. Madaling araw noon noong October 28, 2002, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nadatnan si Arturo nakasubsob sa sahig, duguan sa loob ng kanyang sariling bahay sa Antipolo City. Nagtamo ng ilang tama ng bala si Arturo, kabilang na sa kanyang leeg at tiyan, pero ang talagang tumapo sa kanya ay ang tama ng bala sa kanyang dibdib. Kakadiwang niya lang ng kanyang kaarawan, kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Namimigay pa nga siya ng pera sa mga taong dumalo at pagkatapos nangyari ang kakilakilabot na bagay na to. Sino nga ba ang mga responsable o mga responsable? Nagsimulang dumagsa ang mga ulat pero hindi pa rin malaman kung sino. Si Arturo Upena, isang 58 years old na taxi driver, ay may isang malaking pangarap bago magretiro, ang maging isang instant milyonaryo at magkaroon ng maginhawang buhay. Ayaw na niyang magmaneho at para sa kanya, ang manalo lang ng loto ang tanging paraan para makaalis sa kahirapan. Madalas sabihin ni Arturo sa kanyang matalik na kaibigan na kung sakaling manalo siya, bibilhin niya ang lahat ng lupaing malapit sa kanilang tahanan at ipamimigay sa kanyang mga kapitbahay. Para sa mga taong tulad ni Arturong nahihirapan sa buhay, ang pinakamabilis na paraan para baguhin ang kanilang kapalaran ay ang manalo sa loto. At kapalaran nga naman nanalo nga si Arturo. Maswerteng tumama ang numerong 13, 19, 23, 25, 30 at 40 na tila buong buhay na niyang hinahawak at tinatayaan. Isang tiket na pinabili niya sa kanyang asawa noong October 12, 2002 ang nanalo ng jackpot na 19 million pesos. At kung isasaalang-alang ang taong 2002, napakalaki nitong halaga. Sa wakas, natupad na rin ang matagal na niyang pinapangarap. Isang pagkakataon na lubos na magpapabago sa buhay ng kanyang pamilya na sa kasamaang palad ay siya ring tatapos sa kanya. Kilala si Arturo bilang mabait at matulunging tao. Nang iparenovate niya ang bahay nila, talagang inalagaan niya ng husto ang kanyang mga manggagawa. Libre pa sila ng pagkain buong araw. Inaalok rin sila ni Arturo ng sigarilyo at alak. Matapos manalo, hindi na nakakagulat na halos gabi-gabi siyang nagpapakain sa kanila. Lingid sa kanyang kaalaman, panandalian lang pala ang kasiyahan na to. 16 na araw lang matapos siyang manalo, natagpo ang wala ng buhay si Arturo sa loob ng sarili nilang sala. Ayon sa malalapit niya mga kaibigan, para sa kaligtasan inilihim ng pamilya ang kanilang pagkakapanalo. Siyempre, ang pagiging maingat ay isang natural lang na reaksyon. Kaya lang kalaunan, naghinala na rin ang mga kapitbahay nang mapansin nila ang biglaang pagbabago ng pamumuhay ng pamilya. Lumitaw din sa mga ulat kalaunan na namimigay ng tigli 5,000 si Arturo sa kanyang mga kamag-anak at tigli 500 naman sa kanyang mga kapitbahay bilang balato. Bumili din sila ng bagong van na nagkakahalagang 1.3 million pesos. Saka ipinaayos ng husto ang bahay nilang matatagpuan sa Antipolo. Mahigit 22 manggagawa ang kanyang kinuha para sa nasabing proyekto. Para naman sa proteksyon laban sa mga potensyal na magnanakaw, bumili si Arturo ng baril na kakailanganin niya nga talaga sa darating na mga araw. October 25, opisyal na ipinagdiwang ni Arturo ang kanyang ika-58 years na kaarawan. Kasabay ng mga kapitbahay, may mga bisita din siya mula Bicol. Ang kasayahan nito ay extension ng gabi-gabing pagdiriwang na nagsimula noong October 12, ang araw na nanalo siya ng loto. Isang litsong baka at 4 na litsong baboy ang inihanda sa salo-salo na umabot hanggang hating gabi
na nagpatuloy pa hanggang sa sumunod na gabi kasama ang mga kamag-anak at mga kaibigan na nagdiriwang hanggang sa madaling araw ng sumunod na umaga. Noong gabi ng October 27, ilang oras bago ang insidente, umalis si Domingo Galarosa, pinsan ni Arturo, sa patuloy na pagdiriwang para magpahinga. Pasado hating gabi, ginising siya ni Arturo at hiniling sa kanyang maglinis dahil tapos na ang salo-salo. Bago matulog, nakisuyo na rin sa kanya si Arturong pakainin ang mga pusa sa likod bahay. Habang pabalik ng kusina, nakita ni Domingo ang mga armado at nakamaskarang mga lalaki na pumasok ng bahay. Agad siyang nagtago habang pinagmamasdan ang mga lalaking ito na lumapit kay Arturo. Pero dahil sa takot, mabilis din siyang umalis ng bahay at maya-maya pa, umalingaw-ngaw na nga ang mga putok ng baril. Napabalikwas ng gising ang natutulog sa sala na si Reynan Eupenia, ang ampon ni Arturo, nang biglang malakas na bumukas ang pintuan. Nagulat siya nang makitang nagmamadaling pumasok sina Arturo at Cuatno, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Hawak ni Arturo ang kanyang bagong biling baril. Ilang saglit pa, pumasok naman ang mga lalaking nakamaskara at pilit na pinapasok si Arturo sa loob ng kwarto nito at naiwan si Cuatno sa sala kasama si Reynan. Inutusan si Reynan na yumuko malapit sa kung saan nakalagay ang kanilang telepono. Pagkatapos, tumakbo si Cuatno palabas ng sala at nagtago sa tindahan na pag-aari ng mga Eupenia. At di nagtagal, tumalon na rin palabas ng pader para tumakas. Nanlamig si Reynan sa takot at di makakilos. Narinig niya ang mga nakamaskarang hinahanap ang pera at susi ng bagong van kay Arturo at nasundan ng mga putok ng baril habang tumatakas sa mga magnanakaw. Dala ang van at ang perang nagkakahalaga ng 92,000 pesos. Mabilis na lumapit si Reynan sa kanyang ama at nakitang malubhatong nasugatan, kaya't nagmamadali siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero nagulat siya nang tumanging tumulong si Cuatnong isugod ang kanyang ama sa ospital. Sa isang panayam, inamin ni Cuatnong tumakbo siya dahil sa armado ang mga magnanakaw. Sinabi niyang tumawag naman ng mga pulis ang kanyang asawa, pero dahil sa pagkalito sa address, natagalan ang mga to sa pagtugon. Iniulat din ng isa pang kapitbahay na si Maria Luisa Escalante sa Antipolo City Police ang nasabing insidente. Dumating naman ang mga otoridad sa bahay ni Arturo bandang 1:58 ng madaling araw at natagpuan ang wala ng buhay na si Arturo. Sa inisyal na investigasyon, lahat ng miyembro ng pamilya kabilang sina Leticia at Reynan, gayon din ang mga kaibigan ni Arturong dumalo sa party, ay itinuring ng mga pulis na mga pangunahing pinaghihinalaan. Tinanong ng mga pulis si Reynan kung ba't hindi niya tinulungan kaagad ang kanyang ama. Pinaliwanag niyang gulat na gulat umano siya at nanginginig sa takot, dahilan kaya't hindi kaagad siya nakakilos. Kakaiba ring si Leticia, ang asawa ni Arturo, ay wala sa bahay nila nung gabing yun nang binaril ang kanyang asawa. Pinaghihinalaan na rin siya nang hindi siya umuwi ng bahay matapos ang malagim na insidenteng nangyari kay Arturo. Kumalat din ang mga usap-usapan sa kapitbahayan. Iminumungkahing maaaring plinano ni Leticia ang pagtapos sa kanyang asawa para masulo nito ang perang napanalunan ni Arturo. Isa pang hinala ang lumabas sa mga ulat na tumanggi umano si Arturong ilagay si Leticia bilang co-depositor sa bangko na posibleng nagdulot ng sama ng loob niya kay Arturo. Pero kalaunan humarap na rin si Leticia sa hepe ng pulisya sa Antipolo para linisin ang kanyang pangalan. Kusang loob siyang sumailalim sa mga pagtatanong ng mga investigador at itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos sa asawang si Arturo. Ipinaliwanag niya rin kung bakit hindi siya umuwi ng bahay matapos ang malagim na insidente. Sinabi niyang sinadya niyang lumayo dahil sa takot na baka siya naman ang isunod na target ng mga salarin. Binanggit niya rin na labis na nababalisa at nagdadalamhati ang kanilang pamilya sa pagkawala na to ni Arturo. Sinabi niya rin na nung linggo bago ang insidente, may napansin siyang mga kahina-hinalang lalaki malapit sa bahay nila, pero nananatili pong hindi malinaw kung binalaan niya ba si Arturo tungkol dito. At dahil nga sa pagkabalisa, umalis siya at isinama ang anak na si Melanie at nagpunta at doon na muna nanatili sa isang kamag-anak sa Campo Crame sa Quezon City. Iniwan si Arturo at ang ampon nilang si Reynan para bantayan ang bahay.
Sinabi ni Leticia ang labis na pagkadismaya sa walang tigil na pagpapainom at pagpapakain ni Arturo mula nung manalo ng jackpot. Sinabi niyang wala kasi itong ingat. Sa kabilang banda, para naman kay Arturo, isa tong selebrasyon para sa biglaang pagbabago ng kanilang buhay. Habang umuusad ang investigasyon at nakuha ang mga pahayag mula kina Domingo at Reynan, mabilis na nasundan ng mga pulis ang mahahalagang mga leads. Iniulat ng mga saksing nakita ang mga salaring sumakay ng isang tricycle matapos imaneho ang van ng mga Eupenia sa kalapit na lugar na kung tawagin ay El Dorado. Nahanap naman ng mga pulis ang tricycle driver na kinilalang si Aurelio Omega. Sa pagtatanong, umamin si Omega at sinabi sa kanila kung saan itinago ang van. Humantong naman to sa isang serye ng mga pag-aresto. Si Roger Regalario, responsable sa pagtatago sa baril na ginamit sa pagtapos kay Arturo, ay naaresto sa kahabaan ng kalsada ng Kupang malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nahuli siya sa isang abalang kalyeng may dalang baril na walang lisensya. Inamin niya rin na siya ang tumapos kay Arturo. Pagkatapos ay naging state witness at tumulong sa paghuli sa mga natitirang salarin. Sa kabuuan, 10 pinaghihinalaan ang natukoy at binalak ng pulisyang magsampa sa kanila ng pagnanakaw na humantong sa pagtapos ng tao, pagnanakaw ng sasakyan at bawal na pagdadala ng mga armas. Ang unang layunin ng mga salarin ay magnakaw lang talaga ng pera, pero uminit ang sitwasyon nang pinaputukan sila ni Arturo. Sinabi nilang hindi nila alam na armado din pala si Arturo. Nagawa rin ni Arturong tamaan ng balikat ng isa sa mga magnanakaw na naging mahalagang detalye sa pagtukoy sa mga salarin. Hindi ipinagamot ni Velasco ang sugatang magnanakaw ang kanyang tama ng bala sa takot na matunton ng mga pulis. Nangingitim na rin ang kanyang balikat dahil sa hindi natanggal na tingga ng bala. Habang nagbubukas ang investigasyon, isang bagong aligasyon naman ang lumitaw. Idinawit si Guatno, ang matalik na kaibigan ni Arturo. Ayon sa isang kapitbahay na pumasok sa bahay ng mga Eupenia sa panahon ng insidente, nakita niya si Guatno sa pinangyarihan at narinig ang sinabi nito sa kanyang huwag hawakan na ang katawan ni Arturo dahil wala na umano to. Nang tanungin bakit siya naandun sa pinangyarihan, hindi sumagot si Guatno. Ang impormasyong to kasama ang pahayag ni Reynan tungkol kay Guatno ang nagbunsad sa pulisya para imbestigahan na rin siya at inaresto. Pero naghain ng counter-affidavit si Guatno. Mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos kay Arturo. Iginiit niyang hinding-hindi niya to ipagkakanulo dahil itinuturing niya si Arturong parang tunay na kapatid. Pero sa kabila ng kanyang mariin na pagtanggi, iginiit ng mga kapitbahay na may sama ng loob si Guatno kay Arturo dahil sa pagtanggi ng huli na pahiramin siya ng 400,000 pesos. Pagkatapos, umikot na naman ng investigasyon nang idawit ng mga pinaghihinalaan si Reynan ang ampon ni Arturo. Sinabi nilang karelasyon ni Reynan si Randy, isa sa mga pinaghihinalaan. Ayon sa kanila, madalas nabigyan ni Reynan si Randy ng malalaking halaga ng pera. Ipinaalam umano nito kay Randy ang tungkol sa pagkakapanalo ng tatay niya sa loto, na sinabi naman ni Randy sa matalik ng kaibigan na si Campos na sangkot din sa insidente. Sinabi din ni Velasco, ang taong tinamaan ni Arturo sa balikat, na si Reynan ang nag-imbita sa kanila sa kaarawan ng tatay nito, kung saan naman nila nakumpirma ang bagong yaman ng pamilya. At sa kasiyahan na to, nag-isip sina Velasco at Arique, isa sa mga pinaghihinalaan, ng plano ng pagnanakaw. Umabot na rin sa puntong sinabi ni Arique na si Reynan talaga ang nag-orkestra ng pagtapos sa kanyang ama. Pero sa huli, inalis ng pulisya sina Reynan at Leticia sa anumang pagkakasangkot sa pagtapos kay Arturo. Sinabi ng hepe na wala umanong konkretong ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa insidente, purong mga sabi-sabi lang. Naniniwala siyang sinusubukan lang umanong idawit ng mga salarin si Reynan bilang taktika para mapilitan ang pamilyang ibasura ang kaso. Kapansin-pansin ding lumabas sa investigasyon na may kapabayaan rin ang PCSO dahil sa inilabas nila ang impormasyon tungkol sa taong nanalo ng jackpot. Ang paglabag na to sa patakaran ng PCSO na panatilihing kumpidensyal ang mga pagkakakilanlan ng mga nanalo para sa kanilang proteksyon ay nagbigay daan sa mabilis na pagkalat ng balita sa paligid. Kaya't nalaman na rin ni Velasco at Arique
Sa 10 unang akusado, 4, sina Renato, Lito, Noel at Eric ang nagsumite ng affidavits para itanggi ang kanilang pagkakasangkot. Tinanggap naman ng korte ang kanilang mga petisyon. Binanggit na hindi sapat ang ebidensya para sa isang paghatol. Kahit paman, isang pulis investigador na nga ang personal na nagkumpiska ng baril na ginamit sa pagtapos kay Arturo at susi ng van mula sa kanila. Ang matalik namang kaibigan ni Arturong si Guatno ay idinagdag na rin sa listahan ng mga inarestong pinaghihinalaan at nahaharap para sa posibleng pagkakasangkot sa insidente. Kaya noong December 23, 2002, sa 11 kataong naaresto kaugnay sa pagtapos kay Arturo, 6 ang pinalaya dala ng kawalan ng sapat na ebidensya. Kaya't naiwang 5 pinaghihinalaan na lang ang nahaharap sa kasong pagtapos kay Arturo. Pero ang pinakakakaibang bahagi, simula noon wala nang masyadong pag-usad sa kaso. Naiulat na naaantala ang paglilitis dahil sa hindi dumadalo ang pamilya ni Arturo sa pagdinig sa korte. Ngayon higit sa lahat, tanging ang mga pulis na lang ang nagsisikap para masintensyahan ang mga natitirang pinaghihinalaan. Dagdag pa sa misteryo, pagkaraan ng 1 taon, nakalaya na si Guatno dahil sa ibinasura ng pamilyang Eupenia ang isinampalaban sa kanya. May mga naniniwalang ito ay dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang iba naman ay mga haka-hakang maaaring nagkasundo na ang magkabilang panig. Pero may mga bulong-bulungan na gusto lang kasi ng pamilyang Eupenyang manahimik si Guatno tungkol sa ilang mga bagay-bagay. Kamakailan, nagpa siyang magsalita ang pinsan ni Arturong nanahimik nung una. Sinabi niya sa pulisya na naniniwala siyang ang tunay na responsable ay maaaring isang taong mula sa loob ng kanilang pamilya. Meron ding malawak na pinag-uusapang hinala ang mga kamag-anak at mga kapitbahay na baka nakipagsabuatan si Leticia, ang asawa ni Arturo, sa kanilang ampon na si Reynan. Kaya lang tila ang buong katotohanan ng malungkot na kwentong ito ay maaaring nailibing ng kasama ni Arturo. Bilang tugon naman sa malagim na insidenteng ito, iminungkahi ng chairman ng PCSO na gumawa ng isang konsehong gagabay sa mga nanalo ng loto. Ang konsehong ito ang magpapayo sa kanila ng mga matatalinong paraan para mamuhunan at hihimukin silang panatilihing nasa savings ng bangko ang kanilang mga napanalunan. Sa lamay ni Arturo, sinunod ng kanyang pamilya ang isang pamahiin, ang paglalagay ng mga sisyo sa ibabaw ng kabaong nito. Pinaniniwalaang sa pamamagitan nito, aamin ng mga nagkasala dahil sa pagsisisi. Hindi umano sila patatahimikin ng mga huni ng sisyo. Ang kaso ni Arturo ay isang malungkot na paalala ng kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at maingat para sa bagong kuhang yaman. Dahil ang kasakiman ang siyang maaaring magtulak sa mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi maiisip.